Hello to everyone, once again welcome back to my channel, and this is your content creator from Bago Pampanga, Joaquin Vlog. So guys, ay magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po guys, ay nais ko lang po sanang ma-share po sa inyo ito pong renovation na ginagawa po ng ating mga LGU or government unit dito lang po sa may daan po mismong Betes na tinatawag po nila, papunta po kay Bali ito ng Santa Rita dito po sa ating pong likuran. Alright, so ganito po siya guys. Kung inyo po napapansin ay mayroon po siya ditong nakabaon na mga bakal na kung atin pong kibaling tatansyahin, ito po ay may lapad na mga 15 inches and 20 feet ang haba po nito guys. Ito po ay nakabaon mula po dito sa itaas hanggang po sa ilalim at nakabalot din po ng bakal. Ito po ay bakal na ito guys, kung hindi po tayo nagkakamala ay mga 16 po yung number nito. At ganito po guys ang kanya po sitwasyon guys. Isusum ko lang guys. Okay. Maliban po dito sa may bakal na nakabaon guys, siguro kung ating pong bibilangin mula po dito sa ating kinakatayuan hanggang doon sa may dulo, ay mayroon na po itong mga 200 plus na bakal na kasalukuyan nakabaon po sa ilalim. So ganyan po siya guys. Bagkos hindi pa po siya totally ito tapos, pero sa akin guys ay makikita po natin na mayroon na po talagang renovation na ginagawa po dito, at ito po ay ang pagbabaon po ng bakal bilang isang suporta po ng ating DK na sinasabi po nila para maiwasan po ang sakuna katulad nung nakaraang mga taon. Nung unang panahon kasi guys, nung nakaraang taon na guys, 2004, ay nagkaroon po ng tatlong bagyo na halos sunod-sunod. At itong area na to ay masasabi po natin na talagang tinadaanan sa ilalim ng tubig. Kaya ang nangyari po is halos nabubuwal po nito ang may bandang ilalim nito. Kaya isang kadahilanan po, isang senyales para sa ganun guys ay mabibigyan po ito ng pansin. So ito na po ngayon guys, ginagawa po ng ating mga government unit na pagbabaon ng bakal na higit kumulang 200 piraso, o siguro hindi pa ito tapos, pero sa guys ay makita po natin guys kung gaano po talaga katibay ito pong ginagawa ng ating mga government. Alright, so ganito po ang kanyang pagkakabaon guys, napakatindi po guys. Ito po kasi ay ginagamitan po nila ng backhoe. Siya po talaga ang kibali naging hammer or nagbabaon po dito hanggang po doon sa area kung saan po talaga siya panatag na nakapaghawak po ng matinding pundasyon upang sa ganun ay maiwasan na po ang muli pang sakuna na nangyayari po noon, na siya po ang nagdudulot ng kasamaang pala doon po sa may area sa kabila na siya po ay mga palayan. At yan po dati guys ay talagang dinudumog po talaga ng tubig noong nakaraang taon na po, dala nga po sa sakuna na tatlong bagyo pong nakalipas na dumadaan po dito, at halos dito po talaga dumaan ang tubig. Kaya kung atin pong papansinin guys, napakalalim po dito guys itong area na to. Bagko sa ngayon halos wala na, halos tawag po nilang sanap-sanapan na lang dahil nga po na wala naman talaga tagulan. Pero noon po nakalipas na mga ilang buwan or taon guys, grabe po talaga ang taas po ng tubig nito na atin po talaga makikita. Kaya mabuti na lang at nabigyan ng pansin ng ating mga government unit, at ito nga po ginagawa nila ng paraan para maiwasan na po ang mga sakuna na nangyayari pa noon. At ito nga po, nagbabaon sila ng bakal na may lapad po siguro ito mga 15 inches at sa haba na 20 feet. Halos nakabaon po lahat yan, at mayroon lang may ilang mga feet na lang ang nakalitaw. At ito po ay nakabalot po ng bakal na mga 16 ang number po nito. Siguro mula po rito, dito po kasi nagtapos yung bakal guys, tingnan niyo po. Alright, siguro hanggang doon po ito sa may dulo, kasi tuloy-tuloy pa naman ang kailang pagbabaon po ng bakal hanggang doon po. Okay, kung inyo po nakikita, ganyan po guys. Ganyan po siya guys. Puro bakal po yan. Yung po nakitang parang guhit niya guys na parang kulay kalawang, puro bakal na po yan nakabaon mula po dito hanggang doon po. Kaya masabi po natin sa area na to, more or less mga 200 na bakal na po ang nakabaon dito. Hindi po natin alam kung mayroon pa pong susunod, dahil hindi pa naman talaga sila tapos or hindi pa nila kumbaga nabigyan talaga ng eksaktong haba kung gaano po talaga kahaba ang kanila pong gagawin para po sa area na to, para na po talaga maiwasan na po ang mga sakuna na nangyari po noon. Alright, so ganyan po siya guys. Ito lang po ay nandito lang po sa may papuntang Betes, malapit sa Eco Park ng San Juan Pomocino kung inyo po napapansin. Ganyan po siya guys. Alright, ulit-ulitin ko lang po na sa ganun ay maliwanag po sa inyong paningin ang sitwasyon po na ginagawa po ng ating mga LGU, ng ating ng Aguagua, Pampanga. Ganyan po siya guys. Ito po ang pinaka-main po talagang daanan ng tubig.
At kung meron po kayo napansin sa banda doon sa may dulo, yung pong kulay yellow, yan po ay Eco Park ng San Juan Nepomuceno, kung saan po tayo nag-re-rail, so nag-short video din doon. Alright, so ganito lang po ang sitwasyon guys. Ang pangyari po dito, under renovation po ang ating San Juan Nepomuceno or Daam Betes. At hintayin lang po natin kung ano po, kung kailan po ito matapos. Siguro naman by the next year at matapos na po siguro to, para naman sa ganun ay meron na po tayong pundasyon na makapagpatibay ng ating mga tanim na palay. Alright, at maiwasan ang mga anumang mga sakuna o disgrasya sa magitan po sa pagtayo ng mga ganito pong ganito pong mga pangsuporta sa atin pong bayan mismo ng San Juan Nepomuceno. Alright, so ganito lang guys, maraming salamat po. At huwag niyo po sanang kalimutang mag-like and share and subscribe my YouTube channel, Joaquin Vlogs. Thank you and bye-bye.